itong sinabi na ang idolatria ay yung makalaman, lahat ng hindi magandang pag-ugali ay ang idolatria. Sa ibang version po, ang tinatawag na idolatria dito ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kapag Diyos-Diyusan ang nabanggit, ang pangunawa na nakakabit dito, ribulto. Nais nating bigyang diin ito sa ating mga tagapakinig, no? Nagkaroon ng misunderstand ang ang talata tungkol sa huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyusan. Pagka sinabing Diyos-Diyusan, hindi po ito tumutukoy sa ribulto. Ito'y tumutukoy ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo na silang nakakaunawa noon sa aral ni Kristo sa kanyang kapanahunan na ang idolatria, ang pangunawa ng mga Messianic, isa dito si Apostol Pablo, ay ang mga pag-uugali pala ito na hindi matuwid. So pag sinabing sumamba ka sa idolatria, sumamba ka sa Diyos-Diyusan, hindi ito tumutukoy sa iyong pagyukod sa ribulto o sa ribulto na inilagay sa iyong altar, kundi ang tinutukoy dito yung pagsunod sa ugali na hindi makatarungan at hindi ng resulta ng hustisya. So sabihin na natin, wala ka ng ribulto, pero masungit naman yung pag-ugali mo. Mayroon namang tao dyan, dibuto, mayroon siyang ribulto, pero matiwasay naman yung kanyang pamilya, edukadong tao. Sabihin na natin, maganda yung kanilang pamilya, maganda yung kanilang relasyon sa kanilang pamilya. So, ang pangunawa ngayon na aming ibabahagi, ang Diyos-Diyusan ay hindi po ribulto na kung saan mababasa natin sa Biblia. Kung kaya't ginamit ang ribulto, sa pangunawa ko kaya ginamit ang ribulto na naging bilang tinawag na Diyos-Diyusan dahil ang ribulto ay hindi makakagawa o wala siyang magagawa. Gaya ng ugali na hindi tama, hindi po siya nakakagawa ng nakakabuti sa atin. Bagkus nakakasira pa sa atin. So, nawa maging pagbukas ito ng kaisipan ng mga taong allergic sa ribulto.